Magandang gabi, bayan. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung buhay ko, at bakit ako nakikipag banggaan o ano pa matawag na yan, hindi natin alam kung anong tawag ba sa amin, kung kami ba ay baliw o ano. Basang mahalaga sa akin, mga kaibigan, ay may paglaban ko ang karapatan ng susunod na henerasyon, karapatan ng lahat, So nakita nyo yung picture dyan, Bata pa ako dyan. September 1974 kung hindi ako nagkakamali, dahil yung encounter namin is July 25 to 28, 3 araw, 72 hours. Gusto kong maintindihan ng ating kababayan, lalo na sa mga trolls, sa mga abogado ng magnanakaw, sa lahat ng kumukontra sa akin, sa lahat ng kumukontra sa 18 Marines or 22 military in uniform personnel, kasi hindi lahat Marines, hindi lahat sundalo. Mayroon pang active na lilitaw na kumukontra sa kanila. So lahat ng nagsasalita lumalaban sa karapatan ng bawat Pilipino at ng ating susunod na henerasyon. Ano mang sasabihin ninyo, wala akong pakialam sa sasabihin nyo. Ang mahalaga na ipagtanggol ko ang ating bayang Pilipinas. So, madamdamin itong aking sasabihin ngayon Kasi nga parabang nawawala na ako ng pag-asa sa nangyayari sa ating bansa. Puro na lang takutan, puro na lang propaganda, puro na lang Facebook. Lahat. Ito namang administration, lahat ng pamaraan gagawin nila para lang hindi matuloy ang Blue Ribbon Committee investigation or hearing. Ayaw na lang ipatawag yung 22 brave MUP. Bakit kaya? Mayroon ba silang tinatago? Ayaw nilang may turo ang mastermind? Pero alam naman ng sambayan ng Pilipino kung sino ang mastermind. Alam na natin yon. Ang point na lang dito, yung testigo na concrete na testigo para rin ma-impeach si Bongbong Marcos. Ang problema lang, hindi talaga ma-impeach because ang Congress ay halos lahat hawak nila sa liig. Kasi yun talagang plano. Hahawakan ang Congress dahil yun yung pag-asa nila. Yun yung pag-asa nila. Hahawakan nila ang Makabayan Bloc o nakipag-alyansya sila sa Makabayan Bloc because ang Makabayan Bloc, sa totoo lang naman, aminin natin sa hindi, at saka yung Armed Forces aminin nyo sa hindi, magaling sila sa propaganda, magaling sila magsinungaling, at magaling sila mag-bombilize, sa totoo lang. Kaya nangyari kay Marcos Sr. because without the CPP-NPA, maaring hindi magiging successful
na sinasabi pinagtatalunan. Sino ba talaga? Yung armed forces ba? O taong bayan ba? O yung pagtatawag ni Cardinal Sin? O yung pagtatawag ng mga Aquino? Sino ba talaga? No, sino ba talaga ang tunay na bayani? Yung armed forces o taong bayan? Bago ko sagutin yan, basahin ko lang muna yung mga masipag na taga-subaybay. Jana Flores, good evening, sir. Thank you, sir, very much. Sabi niya, Flores. Jid, good evening, sir, Mitran. Jid, like dan. Oy, like na daw. Subscribe, sabi ni Jadi Elizabeth. Good evening, Jadit. Jadit, Philippine, still Duterte. Oh, huwag na tayo Duterte. Kailangan lumabas na tayong lahat para malaman ng talaga. Ito, nandito na may solidity. Anyway, pangalan lang yun eh. So, kung tunay kayong nagmamahal sa bayan, lumabas na kayo. Tulungan nyo kami magsisigaw sa lansangan. Good evening, Mitrang Siataw, sabi ni Sorina Javalia. Good evening, sir, sabi ni Sulit. Ano yung Emilicio? Nakalimutan ko na. Okay, Sorina, Jana, like, Dan, said hi, Sorina. Philippines, Duterte, still. Oo nga, sinasabi nyo, pero hindi naman kayo lumalabas. Paano tayo magtagumpay na lumayos na yung mga magnanakaw dyan sa Malacanang? Sa una lang, sir. Pero sa huli, babagsak din yan sila, sabi ni Jana. Elizabeth Pilutin, oy, kamusta? A liar is the queen of magnanakaw. Sorry na, Jadit. Hello, good evening, sir. Emilicio, Migalab. Migalab, shout out. Yung pala, MLSO. Migalab, shout out, sir, sabi ni Sorina. Okay. Gusto kong malaman nyo, maintindihan ng okay lang dito sa mga followers ko na kasi talagang naniniwala sa mga sinasabi ko. Pero ito mga kontrabida, yung mga abogado na magnanakaw, yung mga trolls na yan, gusto ko lang iparating sa inyo, hindi ako nakikipaglaban para lang sa politiko. Tandaan nyo itong pinaglalaban ko ito ay para sa bayan at para sa susunod na henerasyon. Kung pwede nga lang, magpakamatay ako para magising na lahat ng katotohanan eh. Pero sayang lang dahil hindi pagising ang Pilipino. Kailangan gisingin natin sila na ubos na ang kaban ng bayan. Ako, lumalaban ako para sa bayan. Now, kung usaping, siyempre normal may election, sino pipiliin mo? Alang pipiliin ko yung bangag. Dati ko nang binoto yun Tinarantado tayo. So normal sa ngayon, Duterte. Ngayon, pag lumipas at na-impeach, ay talagang bahala na kung sino ang ipapalit, yung kapatid ba o ano pa man. Pero malayo pa kasi ang eleksyon. Huwag nating intindihin ang eleksyon kasi ang eleksyon, yun nga pinaghahandaan nila ngayon na may magaganap na eleksyon pero tapos ng eleksyon sa COMELEC. Ganun lang kasimple mga kaibigan. Naniniwala tayo na Duterte ang taong bayan. Pero ang problema lang, ang COMELEC hindi atin. So paano kung dinaya tayo sa COMELEC, anong gagawin natin? Puro tayo lang naman ng ngawa. Solid Duterte tayo, DDS. Bakit nung nakuha si Pangulong Duterte sa DAE, may ginawa ba tayo? Wala. So yun dapat ang pag-aralan natin na hindi tayo tarantaduhin ng gobyerno na ito. Huwag tayo magpapaloko. Ulitin ko, I am fighting for my right and the right of the Filipino people and the next generation. Kasi nga, gusto kong lahat ng Pilipino
magising sa katotohanan. Kung kayo ay abogado ng mga magnanakaw, ituloy niyo yun. Karapatan niyo yun eh. Gusto niyo yun eh, na ubusin ang kaban ng bayan. Kayo mga kabaroko, kabaroko, tuloy niyo. Okay, sabi ni Sorina, you are right, Sir Mitran. The public treasury has no money. What's going on? What's going on here? Our people will suffer even more. Talagang ganun talaga. Kaya nga naggagawa tayo ng paraan na lahat ng Pilipino magising. So, wala na tayong wala na sulit-sulit. Ang gawin natin, sulit tayo sa EDSA. Maruwagan. Marcos! Layas! Ganon. Ganon ang gawin natin.